Nagsisimula ang chapter mga lods sa isang yabag ng mga sundalo. Tila may nangyayaring digmaan, makikita natin ang mga digma-rigma na may itim na kalasag ay nagcast ng spell tila barrier spell. Makikita natin ng isang tila dinosaur na halimaw ay nagwawala sa paligid ng mga sundalo ng Vritra. May isang lalaki na tila isa sa commander ng Vritra soldiers na nagpara sa ating Great Vritra malakas na sigaw niya habang inuutusan ang mga sundalo na panatilihin ang mga defense panels nila. Makikita natin mga lods sa malayo ang matinding pagwawala ng mga halimaw na tila gagamitin nila ito sa isang malakas na pag-atake. Ang commander ng Vritra soldiers ay nasa gitna ng larangan ng digmaan na siya ang namumuno sa mga sundalo upang panatilihin ang mga beast ay hindi mawala sa pagkakalinya. Sa isip ng commander ng Vritra habang naiinis ay ang hirap nilang dinala ang mga beast glades dito mula sa hilagang mga kapatagan. Dagdag pa niya na sa tingin niya na kasama rin ang mga unads, sa kanyang pananaw ay mas mabuti pang mamatay ang isa sa kanila kaysa sa isang salamangkero. Tinawag niya ang isa sa kanyang sundalo na Ashton. "Pwede mo bang suriin ang buong kagubatan?" Tugon ni Ashton na may paggalang, "Commander, hindi ko kayang suriin ang buong kagubatan. Hindi na ito saklaw ng aking kakayahan, lalo na makapalang hamog. Isa ito sa humahad lang sa aking kakayahan." Sagot naman ng commander habang nakatingin sa malayo na mukhang kailangan mong sumama sa amin ah. Tugon naman ni Ashton na, "Ha? Sasama ako? Pero..." Nagalit ang commander at hinawakan sa kwelyo nang marinig niya ang sinabi ni Ashton at sinabing, "Sa tingin mo na dahil special kang sundalo ay hindi na kayo sasama sa battlefield? Magiging ligtas ka sa tabi ko, lalo na't may personal shield at caster ako, kaya manahimik ka na lang diyan at wag nang marami pang sinasabi. Maliwanag?" Takot na sumagot ang sundalo na, "Maliwanag, commander." Inuutusan ng commander si Ashton na mag-cast ng mental link sa kanya. "Huwag mong sabihing hindi mo kayang gawin yun." Makikita naman natin itinaas ni Ashton ang kanyang kamay tungo sa ulo ng commander nila at nag-cast na ang spell sa commander. Pumikit siya at sinubukan ni Ashton kung maayos bang nakast ang spell, sabay sabing, "Naririnig mo ba ako?" Tugon naman ng commander, "Oh, bakit nauutal ka kahit dito sa loob ng skill mo ah?" Sagot naman ni Ashton na, "Ang kaya ko lang ay one-way transmission lang, commander, at hindi ko kayang marinig ang pabalik sa iyong sinasabi." Matapos na maikas ni Ashton ng spell, sinabi ng commander na, "Ngayon, naririnig na kita. Humanda ka." At may inabot na bag na may lamang pulbos kay Ashton, dagdag pa niya na mapipigilan nito ang naatake siya ng mga beast sa maikling panahon. Makikita natin mga lods na ang mga halimaw ay mabilis na patungo na sa Elshire Forest. May masamang ngiti sa isipan ng commander na, "Sa wakas, ngayon mapapakita ko na ang bago kong na-unlock na crest at kung magiging matagumpay ang mission na ito, ay maaari akong makapunta sa Obsidian Vault para makakuha ng bagong emblem tulad ng aking ama." Makikita natin mga lods itinaas ng unads ang mga kamay na may special power at ibinuhos ito sa katawan nila. Ang commander naman nila ay naghanda ng isang utos na, "Mga unads, pumuesto na kayo sa unahan at ihanda na ang mga sandata. Susugod na tayo mula sa likuran kaya ihanda na ang lahat ng sandata." At ang mga unads ay nag-formation na sa unahan at naglinya na sila hawak ang matutulis na sibat ay handang-handa na sila sa matinding laban. Sa hudyat ng kanilang commander ay itinaas ang kamay at pinahihiwatig ang pagsugod. Samantala, lumipat tayo ng eksena. Makikita natin ang mga sundalong nakakulay puti ang baluti ay walang kaalam-alam na malapit na ang kanilang kamatayan. Ang ingay ng paglalakad galing sa kalaban sa likuran ay medyo nagpa-alerto sa kanila. Sa isang sundalong nakakulay puti ang baluti ay nanlaki ang mga mata nang mapansin agad na paparating na ang kalaban galing sa likuran. Ang halimaw ay nag-charge patungo sa kanila. Makikita natin mga lods na parang bulalang ang mga sundalo ng Dikatian sa pagsuro ng mga halimaw, talsik malala ang iba. Ang iba ay nakahanda na, naka-defense stance na. Sa utos ng commander ng Vritra sa kanyang mga sundalo, "Sumugod na kayo." Ang mga Vritra soldiers ay patungo na sa battlefield, hawak ang mga sandata. Nagkaabutan ng mga white soldier at black soldier. Nagsipagkislapan lang talaga ang mga sandata nila mga lods. Pero bago tayo magpatuloy, don't forget to smash that like button. Mag-subscribe ka na sa channel na to at i-on mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga solid na recap na tulad nito.
Ang commander ng Vritra soldiers ay napansin niya ang ilan sa mga Decathian soldiers ay may mga kakaibang magic power na kahit may hinang mages ay kayang protektahan ang kanilang mga sarili. Nagtatakang tumingaha ang commander. Kahit na ganon, hindi na mahalaga pa yun sa ngayon. Ang misyon na ito ay napakadaling opportunity para makakuha ng acknowledgement at maipagmalaki ang aking lahi. Dagdag pa niya sa kanyang sarili na ang mga mutant monster na ito ay nakakatuwang pamunuan kaysa sa mga boring na mission. Makikita natin mga lords na ang Decathian soldiers ay nababalot ng isang magic spell. Dagdag pa ng commander ng Vritra na presence niya pa lang ay sapat para lamunin ng takot at mawalan ng pag-asa ang mga Decathian soldiers. Makikita natin mga lords na masyadong dehado ang mga Decathian soldiers sa mga Vritra soldiers talaga. Sa isipan pa ng commander ng Vritra na kahit mas matanda sila sa akin, masyado silang mahina kung ikumpara sila sa aking lakas. Ang aking ama ay hindi pwedeng kunin ang titulong Legendary Regalia, pero ako, sa tingin ko kayang-kaya ko yon once na makapunta ako sa Obsidian Vault ng mag-isa. May ngiti sa labi, inisip niya na ako lang. Ako si Stefan Vale, ang magtataas ng aming angkan sa rurok ng Katanyagan, lalo na sa buong Alakria. Makikita natin mga lords na may nakatalo na sa isang beast mutant ng isang wind magic. Gutay-gutay ang katawan ng halimaw at napansin yon ni Stefan Vale. Sa gitna ng digmaan, sabi ng isang Decathian soldiers na huwag niyong hayaang makalayo ng husto ang mga halimaw na kahit isa. Ngumiti ng may kagalakan si Stefan Vale. Nakita ko na ang aking target. Inutos niya ang kanyang defense caster na Seren. Mag-focus lang kayo sa defense ko at medyo lumayo kayo dito sa magiging labanan. Ganon din sa inyo ni Mary at Ashton. Huwag kayong maghihiwanay at bantayan niyo palagi ang aking mga galaw, lalo na sa oras ng panganib. Aasahan ko kayo. Makikita natin mga lords na ginactivate na ni Stefan Vale ang kanyang magic at ito ay fire magic. Ginbalot niya ng fire magic ang kanyang sword at humanda na sumugod sa kalaban sa unahan. Mabilis siyang nag-dash in mga lords. Mala Alucard lang sa Mobile Legends Bangi, yung may red buff na. Napansin naman ito ng Decathian soldiers at nakapaghanda ng defense stance. Pero may momentum na si Stefan Vale at tumalsik ang Decathian soldiers papalayo. Sa isip-isip ni Stefan Vale na mukhang may bitaw din siya. Mabilis niyang nilagyan ng sarili niya ng mana coating ang buong katawan niya. Naluning ngini si Stefan Vale. Itong Decathian's mage na ito, may bitaw pero hindi tulad ko. Shish, isang weak shit creature. Ang mga araw galing sa likod ay mabilis na papunta sa kanya pero parang nothing happened lang kasi may spellcaster siya sa malayo. Nakangiting sinabi, mahihinang nilalang. Lumipat tayo sa other side ng labanan. Ang mga beast mutant ay patuloy pa din sa pag-dominate sa loob ng battlefield. Mga lords, makikita naman natin na hirap ang mga Decathian soldiers sa pag-handle mga lords. Bumalik tayo kay Stefan Vale. Nag-charge na siya ng mas malakas na fire magic. Makikita natin yan na balot na siya ng fire magic mga lords. Binigyang babala ni Ashton si Stefan Vale na, Commander, ang Decathian soldiers mage na yan, meron siyang pagtaas ng mana bigla. Pero nasa lower end naman siya ng mid-tier mage commander. Makikita natin na focus si Ashton sa pag-a-analyze sa kalaban. Dagdag pa niya na handa na po ang inyong spellcaster, nakalock na ang single target. Makikita natin na ang Decathian soldiers ay nag-unleash ng wind slashes towards Stefan Vale mga lords. Pero baliwala lang ito sa kanya, diretso pasugod pa din si Stefan Vale sa kalaban. Hindi napansin na may isang malakas na wind arrow na ang papunta na sa kanya galing sa itaas. Huli nang napansin niya ito at napasabi siya na shit. Mabuti na lang sa huling sandali ay naligtas pa siya ni Ashton. Napayuko niya agad si Stefan at naiwasan ang atake na yon. Sa isip-isip ni Stefan na kung nahuli pa ng konti at tinamaan ako ng atake na yon, kahit may defense caster ako, hindi sasapat sa pag-defense doon. Pero bago tayo magpatuloy, don't forget to smash that like button. Mag-subscribe ka na sa channel na to at i-on mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga solid na recap na tulad nito. Nakabawi na ng stand si Stefan, naganda na siya at sinabi na kailangan ko nang tapusin ang laban. Hindi ko dapat sinasayang oras ko dito sa iisang kalaban na ito.
Hindi pa natatapos sa pag-iisip si Stefan, may wind slashes agad na papunta sa kanya. At mabuti na lang may spellcaster siya at na-prevent ang pagtama ng atake na yun. Naisip pa niya na kahit na may lack of offensive or defensive magic ang kalaban, ay delikado pa din sila. Sa itaas ng Decathian soldiers, may flaming sword na pabagsak tungo sa kanya. Biglang bumagsak ito sa harapan ng kalaban. Kitang-kita ang massive impact na ginawa ng atake. Pero isa lang decoy itong lalaki na sumulpot sa harapan ng Decathian soldiers, si Stefan. Handang nagbitaw ng malakas na atake mga lods. Sa sumunod na sandali, boom! Sapul mga lods ang Decathian soldiers at yan mga lods. Kitang-kita ang lakas ng atake. Tumalsik ang Decathian soldiers mga lods sa punong kahoy. Ang impact ay talagang napakalakas. Tinignan ni Stefan ang kalaban na wala ng malay habang pinupulot ang kanyang sandata mga lods. Itinaas na ni Stefan ang kanyang sandata. Handa nang tapusin ang kalaban. May ngiti sa kanyang labi sinabing napakadaling panalo. Hinawakang maigi ni Stefan ang flaming sword niya. Handa nang ibagsak ngunit sa sandaling iyon ay binigilan siya ni Ashton at sinabing, "Stefan, kailangan mo nang umalis dyan ngayon din." Takot na takot si Ashton habang sinasabi ito. Halatang may kinakatakutan na paparating mga lods. Huli na ang lahat mga lods dahil napaluhod na nga lang si Stefan sa matinding pressure na nararamdaman niya mga lods at napatanong na lang sa sarili na, sino itong tao na ito na tila kinukuha na agad ang aking kaluluwa? Habang nahihirapan pa din sa matinding pressure, ay pilit pa din siyang tumatayo. Nagawa pa din niyang magyabang ng ako ay amak ni Colonel Vale at dala ko ang karangalan ng aking pamilya. Hindi ako pwedeng mapaluhod ng ganito. Sa harapan niya, may isang tao na nakatayo. At hito ng mga lods, ang ating bida ay dumating na mga lods with serious looks. Tila galit na galit si Arthur mga lods habang tinitignan si Stefan. Sa isipan naman ni Stefan na itong tao na ito, mukhang ka-same age ko lang ito. Pero bakit sobrang lakas niya kumpara sa akin? Makikita naman natin mga lods na si Arthur ay naghahanda na ng isang ice magic. Itinaas ni Arthur ang kanyang kamay kasabay din ito ay lumutang si Stefan sa ginawang hand gesture ni Arthur mga lods. At yun na nga, tinabod lang ni Arthur si Stefan na parang kulangot mga lods sa lupa. Nang tumalsik na si Stefan, ay pilit siyang tumatayo at humihingi ng tulong kay Kona, Ashton, Marie at Serin. Ngunit makikita natin na tumakbo na papalayo sila sa battlefield mga lods. Iniwan si Stefan sa kamay ni Arthur mga lods. Makikita natin na pabagsak na si Stefan sa sobrang lakas ng pressure na binibigay ni Arthur sa kanya. Napatingin na nga lang si likod si Stefan sa sobrang takot kay Arthur at napawika sa kanyang sarili na, hindi ganito ang gusto kong mangyari. Matapos ang pagdating ni Arthur sa battlefield, ay tumigil na ang labanan mga lods. Makikita natin na maraming Decathian soldiers ang nasawi sa nangyaring labanan at ang ilan ay pilit na sinasalba ang ilan sa mga sugatang sundalo mga lods. Habang nakatayo si Arthur, napasabi niyang ang daming Elven soldiers ang nasawi sa pagtatangkang pagprotekta sa kanilang bayan. Nagsalita ang babaeng kinalaban ni Stefan ng, "Maraming salamat General Arthur sa panggagamot. Ako nga pala si Lena A. Maris, head ng Southeastern Unit sa Eleanor." Napabuntong hininga na lang si Arthur at humihingi ng tawad si Arthur kay Lena A. Maris dahil mababawasan sana ang nasawi sa side nila kung maaga lang sana siya dumating. Sa isip-isip niya na ito pala ang sinasabi ni Agron na nadigmaan na papunta na sa next stage. Napaisip si Arthur na kung paano ito i-handle ng mga council. Nakapansin ni Arthur si Stefan na walang malay sa lupa ay may inisip siya. Tinawag ni Arthur ang isang Elven soldiers at lumapit naman agad ito. Napawika ng, "Yes, General Arthur." Inutusan ni Arthur ang Elven soldiers na dalahin ang katawan ni Stefan sa camp nila at gamutin ang mga sugat niya para tumigil ang pagdurugo. Agad kinuha ng Elven soldiers ang katawan ni Stefan at may dagdag pang utos si Arthur sa kanya na siguraduhin niyong hindi niya papatayin ang kanyang sarili anuman ang mangyari. Kailangan natin siyang buhay, maliwanag. At dito lang nagtatapos ang chapter na ito mga lods. Huwag niyong kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe sa YouTube channel natin at mag-follow sa Facebook page. Salamat sa panonood. See you sa next recap. Kung nagustuhan mo ang mga video na ito ka-T-Recap, don't forget to leave a like and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago pa natin mga video. Salamat at maasim na araw!